Isa ng ganap na bagyo ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Para sa update, makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Magandang tanghali sa iyo, Grace. Magandang tanghali din po, Ms. Cheryl, at sa ating po mga taga-subaybay. Ano ang update dito sa binabantayan nating LPA na ganap ng isang bagyo pero nasa labas pa ng PAR? Yes po, so kanina nga pong 8 a.m. yung minomonitor natin na low pressure area sa east ng Visayas ay naging isang ganap na tropical depression. Huling lokasyon po nito is 1,265 kilometers east of eastern Visayas. Ang international name po nito ay Haishen. So nakikita po natin ngayon yung maximum sustained winds niya is 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. West-northwestward po yung pagkilos nito sa bilis na 30 kilometers per hour and in the next 12 hours po is magpapatuloy yung ganitong pagkilos niya. Also, possible din po itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility mamayang gabi or bukas ng morning. But in-expect po natin magiging mabilis lamang yung paglagi niya or parang sisilip lang po siya dito sa loob ng ating area of responsibility and lalabas na din by Wednesday. Inaasahan pa bang lalakas ito at lalapit ba ito sa ating bansa, kalupaan? Possible po na within the next 12 hours is mag-intensify pa po into a tropical storm but less likely po na maka-epekto ito sa anumang bahagi ng ating bansa. So mananatili din po siyang malayo dito sa ating landmass. Ano ang ipapangalan natin pag ano ang magiging local name niya? Ang local name po nito kapag nasa loob na ng PAR is Josie. Josie. So magpapatuloy siya sa northwestward na kilos, hindi siya inaasahang lalapit sa kalupaan or magko-cross. Yes po, tama po kayo. Hindi po siya inaasahan na lalapit or magko-cross sa anumang bahagi po ng landmass. For the next 12 hours, west-northwestward po yung movement niya, but sa mga susunod po na araw, mas magiging pahilaga po yung pagkilos niya. So parang recurving po siya, kaya by Wednesday is lalabas na din po siya agad ng ating area of responsibility. Makakaapekto ba ito sa lagay ng ating panahon kahit na indirectly? Like may epekto ba ito sa ating hanging habagat? Hindi po natin nakikita, Ms. Cheryl, na magkakaroon ito ng epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Also, hindi rin po natin nakikita na ma-enhance niya yung habagat sa mga susunod na araw. But still, yung habagat po is prevailing pa din for the western section ng northern Luzon, though hindi na po ganun kalalakas yung mga pag-ulan natin kumpara sa naranasan po natin ng mga nakarang araw. Ayun nga, Grace, naranasan natin sa Bagyong Inday yung malalakas na pag-ulan, dulot nga ng enhanced habagat kahit pa malayo ito sa lupa. Pero yun nga, lumatak talaga ito ng ating habagat. Ganito rin, pero ang reaction din, dahil in-expect ng mga kababayan natin at talaga naman nakita natin paghanda, which is good, na naghanda nga sila dito sa posibleng malakas na buhos ng ulan. Pero may mga areas or parang naging matumal naman yung pag-ulan. Ano ang explanation dito? Yes po, enhanced pa rin po yung habagat natin. So, for example, sa ilang areas po na hindi po nandoon sa westernmost portion ng ating bansa is kung nakaranas po sila ng mga pag-ulan, mostly yung hapon at gabi lang and hindi naman po continuous din dahil din po nagkaroon din ng pagbilis sa pagkilos itong bagyo natin. Also, mas naging mabilis po yung paglabas niya ng PAR. So, likely po yung mga malalakas po na pag-ulan natin is nasa westernmost lang po ng ating bansa. But still, kung mapapansin din po natin, may mga naranasan pa rin po tayong or may kalakasan pa din po yung hangin for malaking area pa din po ng ating bansa. Ano ang ating weather outlook sa buong linggo? So, in-expect po natin ngayon and in the next 3 days or sa susunod po na araw pa is last na po yung mga pag-ulan natin. Yung mga scattered po ng mga pag-ulan natin, mostly nandito pa din sa may western sections ng northern and central Luzon, dyan po sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. But yung for the whole country po kasama na yung Metro Manila, mga isolated na mga pag-ulan po yung in-expect natin due to localized thunderstorms. Maraming salamat for the update, Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda.